Yang paslupa ni gobyerno, mga ulon, mga walang bayag, ang nasa gobyerno, NBI walang bayag, gayon din ang NBI walang bayag. Ang kaya lang nilauliin ay mga vlogger, mga mahihirap na Pilipino ang kaya ipahuli ng gobyerno. Walang bayag ang Senado, ang House of Representatives. Pinadalala ko lang sa Bina, pati ang isang vlogger na nag-capture ng headshot. Bilis na huli. Pero yung mga magnanakaw na nandyan sa loob, mga hampas lupa, mga insekto, mga magnanakaw, mandurugas, nagpapahirap sa mga Pilipino. Ilang araw na nakakalipas, ilang buwan na nakakalipas nang simula ng investigasyon laban sa mga politikong magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, wala pa rin napapanagot. Pero bakit pagdating sa mahihirap, ang bilis nilang huliin? Eh, kailan kayo lalabas? Di ba? Pagla tayo naubos, kaya sa 12, baka marinig nila, no? Baka sa 12, lumabas na kayo. At ito ang hinihingi namin. Kung saan si Kiko Barzaga, doon kayo pumunta. Yung mga organizer ng rally na mga yawa, huwag ninyong sundan sila. Kasi ang balak lang nila, hatiin ang supporter, hatiin ang mga tao para kung titignan. Kaya kung sino ang mag-announce ng rally at venue maliban kay Kiko Barzaga, huwag nyong puntahan, huwag kayong pumunta. Dahil pera-pera lang yan, mga bayaran ng mga organizer ng mga rally na yan. Pag merong mag-rally doon sa EDSA Science harap ng Robinson, ibig sabihin, buhang yan. Anong gusto mo? Ikaw maging manager ng Robinson? Andun ba ang kalaban mo? Pag doon ka naman mag-rally sa EDSA Monumento, anong gusto mo? Ikaw ang ipalit doon sa monumento? Kaya kung saan si Kiko Barzaga, doon tayong lahat. Kung sino ang mag-organize na mag-deklara death at ibang venue, huwag niyong puntahan, huwag niyong pakisamahan. Hayaan yung makalbo sila sa kakarali nila doon. Tama! Ilang rally lang ginawa natin, pero bakit hindi tayo nanalo? Kasi watak-watak ang Pilipino eh. Tama! Inahati ng mga yawang kalbo ng mga organizer. Kalbo, masamang tao! Nakakalbo na nga kayo, wala pa rin kayong mga utak hanggang ngayon. Kulot salot. Aray! Kailan kayo nagsimula mag-rally? Sobrang tagal na, pero bakit hindi kayo nanalo? Kasi watak-watak kayo. Kaya kung sino ang pupunta sa October 12, kung saan si Kiko Barzaga, doon tayo. Bakit? Siya ang nag-schedule ng date na 12. At kung sino pa ang ibang organizer na mag-schedule niyan ng ibang venue, huwag niyong puntahan. Kahit kalbo pa yun, mahaba ang buhok, huwag niyong puntahan. Pinagwatak-watak niya ang mga nagrarali eh. Pati yung matatapang, yung nasa ibang bansa na sobrang putak ng putak. Umuwi ka muna sa Pilipinas at mag-build ka sa rally bago ka pumatak. Bira ka ng bira eh. Matapang lang kayo sa social media, pero hindi naman kayo nakikita nag-build. Dapat yung matapang nandito sa kalsada. Matapang ka lang kasi nasa bahay ka eh. Yan si ano, yan si ano, yan si ganon. Mga buang. Yan, isa na dyan, si putang ina mo, mahal ka. Ay, sino? Putang ina ka. Yan, sino ba yan? Kung talagang matapang ka, umuwi ka dito sa Pilipinas, mag-lead ka ng rally. Hindi yung putak ka ng putak sa social media. Umuwi ka dito. Yan ang tunay na matapang, huwag kang duwag, putang ina ka. At meron ako nakikita ngayon. No, pinatunanan ko ng supina ang saya ng mga adik na loyalista. Akala nila nakulong ako. Ngayon, sigurado ako mai-stroke kayo kasi nakita nyo nandito na naman ako sa kalsada. Bye! Mga loyalista, hi! Meow, 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 meow. Isa pa, wait lang. Meow, 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 meow. Kawawa ang mga loyalistang vlogger. Mga loyalistang vlogger, nandito pa ako. Magtulong-tulong kayo magpadala ng supina. Gusto ko isang truck na supina. Mabuhay ang Pilipino. Mamatay ang magnanakaw. Sana yung gandila natin. May lighter kami. May lighter ako dala kayo. Isang box. Hindi pa tayo tapos magmura sa mga kandidato, sa mga politiko. Kung talagang malinis ang intensyon ninyo, I challenge you,
bumaba kayo sa mga pwesto ninyo. Magpa-imbestiga kayo. Magkaroon tayo ng snap election kung talagang hindi kayo mga magnanakaw, mga hayop kayo. Snap election! Bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong? Kung wala kayong magkukulong, ikulong yun na si Marcos. Siya ang #1 salot sa lipunang ito. Ito sa Senado, kung saan siya tumanda, doon pa naging paurong ang kanyang utak. Diba? Kailan ba tayo maging matalino? Hindi porket sikat ang Itbulaga ay ibuboto natin agad ang isang utak talangka sa Senado. Sir, marami pa daw natulungan yung Itbulaga kaysa sa Senado eh. Kumita din naman sila sa Itbulaga. Saan ba sila yumaman? Di ba sa sponsorship din? Ay dapat lang. Pero dahil hindi porket marami silang natulungan, ibinoto nyo. Tingnan nyo ano nangyari ngayon. Buong bansa nalulubog sa baha. Dahil ang Senate President ninyo utak ng mga bobo. Isang libo. Ha? Karapatan ko magpahayag ng opinion ko laban sa kanya bilang nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Kung ayaw niya i-criticize siya, putang ina mo, umalis ka sa pagkasenador. Sino ipapalitan eh? Ipalit ang karapat-dapat na maupo dahil sa Senado. Huwag na natin iboto ang dapat walang alam. Kawawa ang bansa. Tingnan naman ang nangyayari sa bansa ngayon. Bentalo! Diba? Nagkakagulo, nagkawatak-watak ang Pilipino dahil sa mga administrasyon ngayon na wala nang ginawa kundi magpakabangag. Sir, anong komento mo na si Erwin Tulfo na po ang bagong Senate Blue Ribbon? Tangina, isang mambabali ng batas ilalagay ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee. Nasaan ang mga utak ninyo? Bakit nasa mga utak nila? Nasaan? Yan ang sinasabi ni Kuya Park na naghalo na ang utak at saka tae. Kaya wala na matinong pag-iisip. Yan, Tito Soto na yan. Sino ang Blue Ribbon? Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, eto ka. Baka mas matalino pa sa'yo yung 10 years old na bata. Diba? Erwin Tulfo. Ngayon, pinabanggit sa atin ang pangalan. Erwin Tulfo. Baka sabihin ni Ben Tulfo na pinalahan. Eh bakit? Yung mga Tulfo mahirap lang naman kaya nila. Ang malalaking tao, hindi naman nila kaya. Oh, Rafi Tulfo, I challenge you. Imbestigahan mo yung party-party na ginawa ng anak mo doon sa Las Vegas. 2 million. Siya ay isang anay na patuloy na sinisira ang dignidad ng mga Pilipino. Huwag na nating hantayin na wala ng value ang pera natin. Huwag na nating hantayin na magaya tayo sa Venezuela. Habang may kunting panahon pa, lumabas na kayo, magsalita kayo, huwag kayong maging tanga-tangahan, huwag kayong maging duwag. Lumaban kayo gamit ang boses ninyo sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang tunay na magpapalaya sa bayang ito. Walang ibang maglalaban sa bansang ito kundi tayong mga Pilipino. At yung mga ibang mayayaman dyan, wala naman silang problema eh. Anytime na magkagulo ang Pilipinas, lilipat sila sa ibang bansa. Iba yung mga ordinaryong Pilipino. Ano, ibalat kayo sa kanyon? Maputang inang yan. Eh, lumabas na kayo. Ito. Sana mapanood dito ni Chavit Singson. Ginoong Chavit Singson, ang kailangan ngayon ng tao ay warm body. Gamitin mo ang pera mo, mobilize mo. Magpadala ka ng mga buses kung saan-saan na gustong pumunta sa rally. Huwag lamang puro paanyaya. Gamitin mo, ikaw lamang ang may kapasidad para gawin ang mga bagay na yan. Kaya ngayon nakikiusap kami sa inyo. Pumunta kayo. Gamitin mo ang meron ka. Lamang